Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas at dumating na nga po sa hantungan na nagkaroon na ng kampyon dito sa katatapos lang na FIDE World Cup at ang nag-champion dito mga kamatsas, may sinabi sa kamatsas. Ako po tuwang-tuwa. Yung nag-champion dito, may papapanood ako sa inyong video sa last part no pagkatapos nating i-analyze. May sinabi ang champion sa kamatyas. O ayan ha. O, antayin nyo po mga kamatyas. Bago natin i-analyze ang huling tiebreaker na nagkapisakan, sagutan muna natin ang puzzle na palagi ang hatid sa atin ng Internet Chess Club. In-upload natin kahapon mga kamatyas. Ito po yun. Laro ni Aronian, puti. Black si Erigaisi. Sa katatapos lang na World Cup lang din. Ito po ang ginawa. Congratulations sa mga nakakita. Boom, Knight H3 sacrifice. Brilliant yon. Tapos kakapturein yung Torre, kinapture, and pitas, matchas. Pero sa pagkakatanda ko po, pagka-capture pa lang, or pag Knight H3 pa lang yata, nag-resign na si Aronian eh. Kumbaga dito, pinakita lang sa solution. Okay po mga kamatyas, at lumabas po yung daily mission puzzle, tapos na. Okay, marami pong missions ito mga kamatsya. So dami niya no. O natapos ko na yung weekly puzzle ha. O 50 over 50 na ako. O ayan, sa mga gustong sumali sa raffle next week, tapusin nyo rin yan. Ako nga, pinagtyagaan kong tapusin eh. Botmaster, o tapos na rin ako. Naka 10 games na ako dyan. At yung ating, meron pang isa, yung duelist. Ayun, yung duelist ko, nag-refresh. Pero ano lang naman po ito eh, per day lang naman ito eh. O natapos ko na yan. Na screenshot ko na rin yan at posted po sa Facebook page at sa community tab kung papaano sumali sa ating raffle every Tuesday sa ating live streaming na mananalo ng GCash mga kamatyas. Sali na po kayo. At ang iiwan naman nating puzzle for today's video mga kamatyas, ito po. Ito yung puzzle na sasagutan nyo sa video na ito. Pang November 27, ayan o. Black to move mga kamatyas, ano po kaya ang brilliant na naman na naging daan dito ng black para maipanalo? Bahala na po kayo, lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga kasagutan at ang link ng puzzle na ito nakapin lang mga kamatyas para magalaw nyo pyesa, diretso lang po kayo sa link. Okay, ito matindi. Ang ginawa ni nag E4 dito si Wei Yi at nag E5 si Sindarov, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Uy, kala ko Gyoko Piano pero ang pinasok po ay Italian lang. Pag matipid Italian, pag galante Gyoko Piano. O saan kayo? Sa Gyoko Piano o sa matipid? Nag-castling at nag-castling din. Knight C3, D6, A4. Kung ako po puti dito, naiilang kasi ako sa mga tusok ng bishop, kaya nag-H3 ako eh. Pero sa level nila, baliwala, no? Parang ini-invite na, sige nga, tusukin mo ako. Nag-A4 lang. Ang intention po dito, mag-A5 yan para kumain lang ng space. And then mapangalagaan din po ang bishop na just in case atakihin, may aatrasan na safe square. Bishop G4, tinusok na nga ni Sindarov at nag-H3. Kakainin mo ba yan o aatras ka lang? Kinain, kain, Knight D4, Queen D1 at nag C6. Ito po ang unusual para sa akin, novelty na yan. Bishop H5 ang normal dun eh sa aking pagkakatanda. Okay? Nag C6 para proteksyonan ang D5 square at walang lundag-lundag dyan. Bishop A2. At the same time, meron din po kasi ang black na nagbabadyang D5, babasagin, atakihin ng bishop talaga kaya inatrasan na. Nag-Knight E6 lang. Para pamigil naman sa F4. Mag-E-F4 kasi ng solid ang puti dyan eh. Nag-Rook E1 muna. Queen C7. Bishop E3 develop. Nag-B6. B6. Ano ang intensyon? Para walang E5, kakainin lang. Nag-Queen F3. Rook D8. At nag-H4, ayan na. Sa oras, kung titignan natin, lamang ng 5 minuto dito halos si Sindarov. So, medyo makain ng oras dito si Wei Yi, ano? Kinakamadang magaling ang tira niya, kaya nag-iisip. H4, mukhang mag-G4, G5, atakador yan eh. Nag-Queen D7 lang, samantalang si Sindarov, pa-islog-islog lang, oh. Parang si Karpov lang, oh. Paano yun, coach? Paano yun? Umuuga, ulo. Queen H3.
Pag Queen H3, piniresure ang knight sa E6. Para mag-G4 ganun din. Nag-rook E8 lang. Oh, grabe, Karpovian, oh. Karpovian, naalala ko na naman yung kaibigan ko. Nag-Karpovian ka na naman. Lahat ng kunat sa kanya, Karpovian eh. Kinain na ang knight sa E6. Kinain. At nag-knight E2. D5. Okay, D5. Bangga lang sa sentro. At nag-knight G3, sinuportahan lang. Dito po kasi mga kamatyas, kung kakainin kasi yan, malaking tulong yan sa black. Kakainin lang ng pawn, marirepair. Kumbaga sa bubong na may butas, na masilyahan. Talagang buong-buo na yan. Ang ganda niyan. Okay, wag nating bibigyan ng pagkakataong ma-repair ang damage na posisyon ng ating kalaban. Siyempre, di ba? Knight G3 ang ginawa. At nag-rook F8. Ayan. Okay, mukhang pagpapatungin, battery. Nag-H5 lang. Okay, nasa dugo talaga ni Wei. Kilalang kilala ko laro niya. Talagang atakador yan eh. Naghahanap talaga yun ng mga something na makakabasag. Ganyan ang style niyan eh. Pinigilan ni Sindarov. Nag-rook E2 lang din at nag-rook F7. Oh, islug lang yung style niya, no? Parang kinontra niya lang yung style ni ni Wei no? Parang si Tal kasi tapos Karpov yung black. Oh, ganun-ganun lang, oh. Islog lang. Etong Bishop D6 mga kamatyas, para kung just in case magkahatawan ng kain, baka mamaya kasi yung pawn kasi doon madali. Kaya nag-Bishop D6 lang muna, talagang maagang suporta sa E5 at nag-Bishop D2. Okay, ayun, no, kakain na yun mamaya pero timing lang. At nag-Rook F8, battery, pressure sa F-file, nag-Bishop C3, target sa E5, at nag-D4, balik, and then nag-C5, tiniret ang pawn, at dinipensahan syempre, at nag-A6 para mag-B5 and babasag C4. Okay? So dito po ay masasabing yung mga tore ay naka-battery pero barado tubo eh. Walang pag-asang magamit ang pagka-battery. Samantalang ang battery ni Sindarov may gamit talaga. May gamit kasi alisin mo lang ang knight, oh. Tingnan mo, alisin mo lang ang knight eh. Nakabukas na yung F-file strong eh, no? Na-control eh. So mas may gamit ang battery kumpara dito sa battery ni Wei. Okay, nag-knight F1 mga kamatyas, mukhang bibira na. Ito kanina ko pang iniintay kay Wei, yung G4 eh. Makabomba ng pang king side talaga eh. O pero nag-Queen E8, grabe, Karpovian talaga, oh. Ay sorry, napatira ako ng G4. Natouch ko kasi. Queen E8 yun ang target, ano? Rook A1 ang talagang ginawa mga kamatyas. Na disgrasya ko lang yung pindot dyan kaya napatira. Okay, Rook A1, anong idea? Baka kasi mag B5, ready na, kain-kain, makakapasok nga naman. So sa madaling sabi, ito pong Rook A1 ay pamigil din sa paparating na B5 na binabalak dito ni Sindarov. Nag-Rook E7, kunat-kunat lang. Yun pala ang ano dito, style na ginawa niya kay Wei, no? Abang-abang lang. Come on, baby! Parang ganun eh, oh. Come on! Abang-abang lang eh. Knight G3, Queen C8, Knight F1, B5. Ayun na po, bumira na. Okay, kasi pag kinain-kain, wala na pong pasok ng Rook A6 kasi may nagbabantay na reyna. Wala rin namang pasok doon sa A7, may nagbabantay na tore. Kaya tinimingan na. At may C4 pa akong nakikita dito, pambasag, nakakailang. Knight H2, samantalang panay ang cambio. Anong tawag sa cambio na yan sa sasakyan? Pak. Ano yan? Ano? Segunda yata yan. O yan, no? Kumbaga sa manual na driving segunda, sumigunda. O C4, babasagin na. At kinain. Yun, Knight G4, okay? At C3 lang. Check. Kinain na, kain, Bishop E1. Ngayon, si Wei ngayon ng parang Kumarpovia na. Aha, okay. May F3 kasi, tapos dudungaw yung Bishop dun sa H4. Uy, mamamana. Nag-Rook F7, naamoy kagad ni
Sindarov yun, naamoy, malakas ang pangamoy. Nag-rook A7, tinapatan ng tore at dito, ayun, nag-rook D1. Tago muna. Kasi po, kung kakapturein yan, imagine niyo capture at malayang makakababa ang tore dyan. Naku, malaking abala yan. Makakagulo-gulo yan. Samantalang ang tore, passive no? Walang gamit gano yung tore sa E2. O kaya, nag-rook D1 muna dito si Wei. Tsaga-tsaga muna. At dito nag-rook A2. Ayun. Para i-pressure ang pawn sa C2. At dito nag-bishop H4. Nag-rook B7. Ay, naku, grabe. Papatong. Ay, sorry. Ayan na naman. Naku, maselan pala itong board ng... o hindi ko pa gaano gamay ang board ng gamit natin. Board po ng Internet Chess Club to, mga kamatyas. Ganda ng design, Yun nga lang, pagka nag-touch-touch ka ng cursor, napapatira pyesa doon. Okay? Hindi po yan ang tunay na tira. Kainin lang yan, buong buo. O yan. Ang ginawa, Queen G4. Okay, anong threat? May ganun-ganun ba mamaya? Nag-Queen to E8. Ayun, para walang Queen G6, nakaagap na. And nag-King H2. Nag-Queen F7. G3. Mag-E4 na. Babasag na F4. Pinatungan na. Okay, depensa muna, obligadong depensa, hindi pwedeng hindi King H7, islog-islog lang. King G2, di ba? Si Wei, gustuhin man niyang gamitin ang libro ni Tal, hindi niya magamit. Talagang naipasok talaga ni Sindarov yung libro naman ni Karpov. Obligado, kumarpov lang din si Wei, wala magawa Rook B8, ganyan ang style ni Karpov nung araw, tsaka Petrosian, yung mga paganong-ganon. Tatanungin na naman, paano coach? Paano? Naalala ko si Queen Kwang Kung kapag sumisenyas ako, lagi nakaganon yun Paano yun? Paano yun? Ulit mo. Ang kulit parang nangiinis no? Rook F1, nag-Rook B7. Iyon. Kinasa na, mga kamatyas. F4, basag na sa F-file, kinain lang. E5, naku, kinargahan. Bishop C5. Okay, para early protection naman sa D4, baka mamaya biglang bumagsak yan Kinain na. Queen E8 at Rook F2. Parang gumanda position dito ni Wei. Nabuhay Yung bara-bara doon yung tore, nabuhay na tubo. At dito sa evaluation bar, halos equal lang mga kamatyas. Pero para sa akin, mas maporma dito ang position ng puti. Kasi tingnan nyo, buhos na yung pyesa sa kabila. Andyan na sila. At nag-Rook A1, okay? Hanap-hanap ba ng kalikalikot sa ilalim? Nag-Queen F3. Check na dito. Ayan na. Nag-Rook B1. Talagang naman, talagang nangalikot sa baba. Time check tayo. 11 seconds dito kay Wei, 16 seconds kay Sindarov. Check. At nag-Queen E8 check. Nag-King G8. Ayan. Commercial lang. Bago po tayo magtuloy dito, malapit na po ang Kamatyas Friday night, Bukas na po mga Kamatyas, hanggang bukas lang ng tanghali ang cut-off ng registration. Sali na po kayo, ang registration form nasa comment section below lang. Maraming salamat po. King G8, ang ginawa dito, nag-G4. Ayun, bibira na ng G5 para talagang magkabukasan na. Pero mga Kamatyas, ito yung malaking underestimation ng G4. Kasi ayun ang Rook H1 na malakas. Ang lakas po niyan. Naka-threat na dito, may threat pa dito sa ang lakas. King G3, okay, para pag chumek dito ay may pangharang na tore. Tiniret muna ang queen. Binarahan ng tore. Kinain. Nag-Bishop E7, okay? Kinain. Nag-Rook takes D4. Ayan! Pag Rook takes D4, mga Kamatyas, dito po umangat ang evaluation bar ng computer engine. Dito po kasi mga Kamatyas, ang tamang tira daw ay King G2 lamang. Okay? Mamaya balikan natin tong portion na to mga Kamatyas. Meron akong gusto yung pakita sa inyo. Itong King G2 mukhang parang nakakatakot pa rin kasi papasukan ng Reyna dyan 'Di ba? Papasukan At hindi ano tawag dito? Ang hirap ba lang kasi kung paano makakaligtas ang king dito sa panganib ng tore at queen. Tingnan niyo, unang tingin lang, delikado na 'Di ba? Hindi pa ina-analyze, delikado na Pero
balikan natin. Yan daw ang the best, King G2 eh. Kumpara sa ginawa ni Wei na Rook takes D4, ayun na. Check. Queen H4 check. King F4. Nag-Rook E1 muna. Ayun. Nag-Queen G2. Check. Queen G5 check. King G3. Check. Boom! At dito po nag-resign si Wei. At youngest World Cup champion po si Sindarov. Mamaya, meron pong sinabi yan sa Kamatyas. Merong sinabi. Woohoo! Salamat. Sa shoutout natin syempre ang nagpadala ng video. Pero, okay, dito po nag-resign kasi kakainin na po yung Tore. Pero, ito po Check. yung pambihirang Check. pangligtas sana sa position. Himbis na Rook takes D4, eto lang pala, baba lang. Pagka gumanon, boom! Check. May Rook F8, grabe. Pang-puzzle ito, pero high level. Hindi pwede sa King H7, ha? Matchas pa yan. Kain, sabay gaganon lang, oh. Check. Perpetual check pala to. Ayun, oh. Dami palang check niya, perpetual pala yan. O, pag gumanon, o, check. Check. Takbo dito. O, kahit saan pala talaga eh. Kahit bumalik dito or check lang eh. Gaganon. Gusto ko sanang pataguin dun eh. Ang gagawin, Queen B7 check. Huwag sa salapaan ng Queen ha. Pag chumek dito, sala na. Gaganon. Nasa dark square. Dapat nasa light square. Check. Para pag tumakbo doon, Queen A8 check. Pagka gumanon, Queen E4 check. Pagka gumanon, check uli doon. Tabletas, grabe pala. Eh di sana another 2 rapid games ng tiebreaker, oh. Kahit saan pala pumunta, oh. Check. Tabletas, perpetual check pala. Wala bang harang? Pag gumanon, dito pala check. Kanina chumek yata ako dito eh. O tama nga, Check. kahit pala humarang eh. Kahit pala humarang, tabla pa rin. Kasi anytime kasi may check, tapos kain pala to, o nga pala, di nga pala maiwanan yung Tore. Grabacious mga kamatyas, ayan. Bago natin pakita yung video na binati tayo na nag-champion na si Sindarov, ay paalala ko lang po, no, bukas ang Kamatyas Friday night natin. Marami na pong nakalahok uli, nasa loob na uli, sali na po uli kayo. And then yung raffle po natin, weekly, natapos nyo na ba yung missions? Yung duelist, yung playbot, at yung weekly puzzle solver. Paano po mag-entry? Naka-Google form lang din. Mag-register na po kayo, ha? Lahat po yan nasa description at ilalagay po natin nakapin din sa message para makasali kayo sa ating raffle na may mga exciting prizes. Weekly po ito mga kamatyas. Okay, ayan, ito po, panoorin niyo po ang video na ito na pagbati sa atin. Yeah, Shout out to Kamatyas. Yeah, thank you so much. Yeah, Shout out to Kamatyas. Yeah, thank you so much. Nagpa-shout out. Maraming salamat sa iyo, Brad. Michael Ikamina. Ayan, grabe, Brad Ikamina. Sinurpresa mo ako. Grabe, no? Late na regalo sa aking kaarawan ito. Napakasaya ko. Shout out sa iyo, brother. Ayan, at biri mo, naisingit pa niya sa venue, no? Fresh champion. Naisingit pa kay champion Sindarov. Oh, shout out, Kamatyas. Imbis na Kamatyas eh. Ayan, sana ma-meet ko si Sindarov, no? Sa mga hinaharap kong kalooban ng Panginoon ay ma-meet natin, no? At magpapasalamat tayo at na-shoutout niya tayo ang Kamatyas. Ayan. Congrats! Grabe! Youngest champion ng World Cup. San ka pa, mga Kamatyas? And then, mahigit 6 na milyong piso pag kinonvert ang kanyang napanalunang maiuuwi. Big time. Pwede nang bumili ng bayat kotse. O, kasali pa siya sa candidates. Kagaya nila Wei and Esipenko ng Russia. Okay, so abangan po natin ang mga kaganapang mangyayari sa 2026 Candidates for World Chess Championship. Ang alam ko po, 8 players yon na magra-round robin. Kung sino mag-champion, siya ang haharap kay World Champion Gukesh. Okay, maraming salamat po muli sa pagtutok sa kabuuan ng ating kinover dito sa World Cup mga kamatyas. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang maiinit na chess updates. Maraming salamat po.